Lahat tayo ay may iba't ibang plano sa buhay. Makatapos sa pag-aaral, yumaman, magkapamilya, mag-abroad, ilan lamang ang mga ito sa mga plano na mayroon ang tao. Hindi masamang magplano, ngunit ang sabi ng salita ng Diyos sa Kawikaan 19:21, ang isang tao ay maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. Ang sabi dito, ang kalooban pa din ni Yahweh ang siyang mananaig. Ano nga ba ang kalooban ng Panginoon sa tao? Ngayong araw ay magbabahagi ako ng dalawang plano ng Diyos sa tao. Una, nilikha tayo upang mamahala. Genesis 1:26. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Mateo 18:18. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahintulot sa langit. Ito ang kapangyarihan na mayroon ng tao upang magawa natin ng maayos at maipalaganap natin ang kalooban ng Diyos sa mundo. Sa tao lamang ibinigay ang ganitong uri ng otoridad. Magagawa lamang natin ito kung isusuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Ang kapangyarihang ito ay ninakaw sa atin ni Satanas noong nagkasala si Eva at Adan. Hindi natin kayang gawin ang trabahong ito kung hindi tayo sasamaan ng Panginoon. Pangalawa, magkaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoon. 3 John 2. Mahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan, tulad ng iyong buhay espiritual. Habang ginagampanan natin ang ating mga physical na trabaho dito sa mundo, tulad ng paghahanap buhay para sa ating pamilya, kasabay din dapat nito ang paglago ng ating espiritual na buhay. Hindi nais ng Panginoon na tayo ay mabuhay sa kahirapan. Nais niya ang masaganang pamumuhay sa lahat ng kanyang linikha. Tandaan natin na mabuti ang pagtupad sa ating mga plano. Ngunit huwag nating kakalimutan ang pinakamahalagang bagay. Yun ay ang ating relasyon sa Panginoon. Maglaan tayo ng sapat na oras para dito, sapagkat hindi natin maaabot ang tagumpay kung hindi natin siya kasama. Lucas 10:38-42. Dumalaw si Jesus kina Marta at Maria. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa pag-aanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang taong may malalim na relasyon sa Panginoon ay kinalulugdan niya. Jeremiah 29:11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ang mga plano ng Diyos sa tao ay maganda at mabuti. Sa Diyos ang papuri.